Sa pagpapala at biyaya ng Diyos, narating din natin ang 75 pagkakatatag ng kongregasyon sa Pilipinas. Ang karanasang ito ay buong pagmamahal na hinubog ng buong may kapal. Mararanasan natin ito sa mga kwento ng mga naunang madre ng Daughters of St. Paul na sina Sister Elena Ramondete, Sister Maria Cleofe Zanone at Sister Elviche Solano. Ang kanilang paglalakbay sa biyaya ng Diyos ay nagsimula sa bayan ng Lipa. Bago pa man sila dumating sa Pilipinas ay nagdanas sila ng maraming pagtitiis tulad ng ating amang si San Pablo. Itong kwentong nais namin ibahagi sa inyo. Ang aming paglisan tungo sa bansang Silangan ay nalalapit na. Ako at si Sister Elena ang mapapalad na mga misyonera. Ang aming destinasyon, China. Magpakasaya kayo at naway inyong tanggapin ang lakas at liwanag ni Kristo sa simula pa lamang ng inyong misyon. Lakasan ninyo ang inyong loob. Ito ang magandang pagkakataon. Ihandog ninyo ito sa Panginoon. Pagkatanggap nila ng bendisyon ni Father Albayone ay pumalaot sila sa China noong January 10, 1937. Ang barko ay dumaong muna sa Pilipinas dahil dito gaganapin ang 30th Eucharistic Congress. Nakasakay doon ang mga makikilahok sa Congress. Sa maikling panahon namin sa Pilipinas, ay marami ang nag-anyaya sa amin na simulan ang kongregasyon doon. Ngunit sa aming nasaksihan sa Eucharistic Congress, ay lalo pang umigting ang pagnanais naming pumaroon sa China kung saan di pa nakikilala si Kristo. Pagdating nila sa China ay nangyari ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Inanyayahan silang tumulong sa diocese, subalit nagsimula na ang digmaan at kinakailangan nilang lumipat sa iba't ibang lugar. Sa huli, napilitan silang lumisan ng China. Babalik pa kami sa Italia? Hindi. Pero anong gagawin namin? Pinag-isipan namin itong mabuti. Nanalangin kami ng taimtim para maliwanagan kami. Pagkatapos, nagpasya kaming pumunta sa India. Higit na hindi maganda ang lagay sa India. Sila ay hindi natanggap ng maayos doon. Ako at si Sister Elena ay nag-alis ng Abito. Hindi rin kami nabigyan ng pahintulot na lumagi sa India, kahit mahigit na kami 1 taon doon. Habang sina Sisters Cleofe, Elena at Elviche ay naghihintay ng pahintulot na tumigil sila sa India, ang mga paring Paulino sa Pilipinas ay humingi ng tulong sa Roma. Napadalan sila ng mga madre upang makatulong nila sa misyon. Sa kabutiang palad, nagpadala si Mother Tekla. Sapagkat ang Pilipinas ay malapit sa China, pupunta kayo doon pansamantala. Saka na lang kayo bumalik pag natapos na ang digmaan. Magpapadala ako ng iba pang madring makakasama ninyo doon. Sa Pilipinas, sa Lipa sinimulan ang foundation ng Daughters of St. Paul. Si Bishop Versosa na siyang tumanggap sa mga paring Paulino at nagbigay ng kaperasong lupa, ang siya rin nag-anyaya sa mga madre na tumigil at doon magtrabaho sa kanyang diocese. Dahil lumago na ang komunidad ng mga paring Paulino, naisip namin na ang pinakamahusay na paglilingkod
na maibigay namin sa kanila ay ang pamamahala ng kanilang pamahayan. Tinanggap namin ang mga gawain sa kusina at pag-aayos ng kanilang mga damit. Ang ibang oras naman ay ginugol namin sa pag-aaral ng lengguwahe at kultura ng mga tao. Ang inyong tahanan sa Lipa ay dapat na matulad sa Bethlehem. Dapat din itong parang alba na may espiritu ng kababaang loob, pananampalataya, panalangin at masigasig sa misyon. Tunay nga na matutulad kami sa Bethlehem noong unang panahon. Ni wala man lamang kaming upuan o kama na mahigaan. Ang aming upuan ay 3 kahon na yari sa kahoy. Natutulog kami sa banig na nakalatag sa sahig. Isang beses sa isang linggo, binibigyan kami ng pera ni Father Borgonio, superior ng mga Paulino, upang makabili ng pagkain. 2 piso ang budget namin sa bawat araw. Easter Sunday ng 1939, si Sister Edvigia ay nagpasyang bumalik sa Italy. Kami ay iniwan niya hanggang kalagitnaan ng buwan ng Setyembre. Hindi nagtagal, ay tumanggap kami ng sulat na nagsasabing darating na raw siyang may mga kasamang madre. Ang mga dumating na madre ay sina Sister Gaitanina Modenese, Sister Bertila Lorenze at Sister Melania Raparotto. October 1939, sa isang baryo malapit sa Lipa, sinimula ng mga Daughters of St. Paul ang misyon sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga pamilya. Dala nila ang mga aklat na inilathala ng mga paring Paulino. Sa pagkakataong ito ay nag-iwan kami ng mga aklat o babasahin sa bawat pamilya. Kahit hindi pa kami sanay magsalita ng Tagalog, sinikap namin na kami ay maunawaan. Sa inyong pagmimisyon, matutuklasan ninyo ang pangangailangan ng mga taong inyong paglilingkuran. Tandaan ninyo ang mga pangangailangang ito. Taong 1940 nakilala ang mga Daughters of St. Paul. Dumating ang mga bukasyon. Ang una ay si Teresa Punto, kapatid ni Brother Marcelino Punto, SSP. Subalit hindi nagtagal si Teresa. Pumasok naman si Rufina Pormalejo at noong December 11, 1945, siya ay naging madre at kauna-unahang Daughter of St. Paul sa Pilipinas. Sa simula ng 1941, ang mga paring Paulino ay pinahintulutang magtrabaho sa Diocese ng Maynila. Umalis sila ng Lipa at iniwan ang kanilang kumbento sa mga madre. Aming sinamantala ang magandang pagkakataong ito upang maipagbili ang aming bahay at lupa. Nang sa gayon ay mabayaran namin ang utang sa mga pari. Mapalad din kami dahil naging kapitbahay namin ang mga redemptorista sa aming nilipatan. Isang babae ang dumating at nagbalitang ang bansang Hapon ay nagpahayag ng pakikidigmaan laban sa Amerika. Napag-alaman din namin na ang mga sundalong Hapones ay nagsimula ng umatake sa himpapawid ng Maynila. Hindi kami naniwala agad, ngunit totoo pala. Bilang isang kakampi ng Amerika, ang Pilipinas ay nadamay sa digmaan. Sa Lipa, laking gulat ng mga Daughters of St. Paul sa pangyayaring ito. Nang nalaman nilang susunugin ang bayan ng Lipa, tinulungan sila ng mga paring Paulino at mga paring Redemptorista. Isa sa mga paring Paulino ang naghatid ng balita na ang aming bahay sa Lipa ay napasok ng mga Hapones. Sa kainitan ng digmaan, 2 bukasyon ang pumasok, sina Floria Perez at Lydia Silvestre. Ang munting komunidad ng Daughters of St. Paul ay mapayapa, ngunit nang dumating si General Douglas MacArthur sa Leyte,
ang mga Hapones ay naging malupit at nagsimulang pumatay ng mga inosenteng tao. Sinakop ng mga Hapon ang lugar na malapit sa amin. Nang mangyari ito, may nabuti naming maghiwalay sa dalawang pangkat. Naiwan ang isa sa Maynila at ang isa naman ay bumalik sa Lipa. Sa Maynila, ang mga madre ay nakitira sa mga Benedictine sisters. Ang mga nasa Lipa naman ay walang mapuntahan dahil nasa tirahan pa nila ang mga Hapones. Ngunit sa kabutihang loob ni Bishop Versosa, pinahintulutan niyang gamitin ng mga madre ang 2 kwarto sa unang palapag ng seminaryo. Naging mahigpit ang digmaan, ngunit nadama nila ang presensya ng Panginoon at ng mahal ng ina na siyang nagligtas sa buhay ng mga pare at Madreng Paulina. Lingid sa kaalaman nila, si Father Alberione ay nangako sa mahal na ina na kung maliligtas ang kanyang mga anak o lahat ng miyembro ng Pauline family sa iba't ibang panig ng mundo, ay magpapatayo siya ng santuaryo sa Roma bilang pagdakila sa ating mahal na ina. Sa kabutihang loob, tinanggap ng Diyos ang kanyang pangako. Pagkatapos ng digmaan, ang mga madre sa Maynila at sa Bawan ay nagsama-sama na. Mula sa Bawan, sila ay lumipat sa San Jose. Sa sobrang tuwa namin, halos hindi kami nagkakaintindihan. Mahirap paniwalaan na muli kaming magkakasama-sama. Iniligtas mo ang iyong buhay. Lahat ng grasyang nakamit mo ay hindi na mawawala sa iyo. Muli kang magsimula ng buong hinahon. Maraming salamat sa Diyos. Simula ng 1941 ay hindi ako nakatanggap ng balita tungkol sa iyo. Ipinagdarasal kita at inaalaala sa tuwina. Dito sa Roma, ang lahat ay naligtas din sa himala ng grasya. Magpakahinahon ka sa ngalan ng Diyos. Hindi ka niya bibiguin. Magsimula kang muli. Nais kong magkaroon ng marami pang bukasyon at maging mga banal sana sila. Makakamit ninyo ang aking bendisyon gabi-gabi. Kakatanggap ko lang ng sulat mo. Napakasaya ko. Noong panahon ng digmaan, lagi kitang naiisip. Ilang beses kong naramdamang ang kaluluwa ko ay malapit sa iyo. Ipinagdarasal kitang palagi. Napakabait ng Diyos sa atin. Binabati ko kayong lahat ng buong pagmamahal. Mula sa San Jose, muli nagbigay ng pahintulot si Bishop Versosa na lumipat ang mga madre sa Bawan habang inaayos pa ang kanilang kumbento sa Lipa. Nang sila ay nasa Bawan, inialay ng mga madre ang kanilang paglilingkod sa mga tao roon, pati na sa mga sundalong Amerikano. Noong taong 1947, ang mga Daughters of St. Paul ay lumipat muli sa San Jose. Mula sa San Jose, nagpunta kami sa Lipa upang bisitahin ang lugar na pagtatayuan ng aming tirahan. Sa panahong iyon, nasa bingit ng kamatayan si Sister Vincenza, kung kaya inirekomenda ni Sister Elena ang pagpapatayo ng bahay sa kanya. Nangako siya na ipagdarasal kami pagdating niya sa langit. Tulad ng inaasahan, noong 5 ng Oktubre, 1947, araw ng kanyang pagpanaw, ay tinanggap namin ang pahintulot na mapasimulan na ang paggawa ng bahay. Noong December 2, 1948, ang kumbento ay natapos at binasbasan. At ito ay itinalagang canonical bilang novitiate house noong January 25, 1949. Sina Father James
Alberione at Mother Tecla Merlo ay bumisita noong April 1949. Anong saya namin na makapiling si Mother Tecla sa unang pagkakataon. Ikinatuwa namin ang kanyang presensya sa loob ng 40 araw. Mas tumindi pa ang aming kasiyahan noong dumating si Father Alberione upang kami ay lalong pagyamanin. Laking tuwa ni Father Alberione sa kabutihang ginawa ng mga madre. Sinabi niya, mamuhay kayo ng may espiritong Paulino na naaayon sa buhay at kultura ng Pilipino. Sinabi ng mga madre ang kanilang pagnanais na bumalik sa Maynila, ngunit di sila binigyan ng pahintulot na makapagmisyon doon. Subalit binigyan naman sila ng katiyakan ni Father Alberione na makikita nila sa madaling panahon ang katuparan ng kanilang pagnanasang magmisyon sa Maynila. Nang taon ding iyon ay nagkaroon ng bagong obispo ang Maynila, si Bishop Gabriel Reyes, na siyang tumanggap sa mga Daughters of St. Paul sa kanyang archdiocese. Sa wakas, dumating ang oras na itinakda ng Diyos nang payagan na kaming magsimula ng misyon sa Maynila. Nagmamadali kaming naghanap ng matatayuan ng kumbento. Ang unang grupo na pumunta sa Maynila ay nanirahan sa Dominguez Street, Pasay City. At sa tulong ni Cardinal Rufino Santos at Mr. Halbuena, ang mga madre ay nakakuha ng bahay at lupa sa 2650 FB Harrison Street, Pasay City. Noong May 9, 1954, ang buong looban nito ay binasbasan at inialay kay Maria, Reyna ng mga Apostoles. Ang kumbentong ito ay naging central house at apostolic center ng mga Daughters of St. Paul sa Pilipinas. Ang bahay sa Lipa ay nanatiling novitiate house. Patuloy din ang misyon ng mga Daughters of St. Paul sa Batangas at sa mga karatig na lalawigan. Laguna, Quezon, Mindoro, Romblon, Marinduque. 75 taon na ang lumipas. Ang mga Daughters of St. Paul ay nagsimula sa Lipa sa panahon ng digmaan, sa hirap at sakripisyo. Ngunit kasama nilang naglakbay ang Diyos ng pag-ibig. Ang kasaysayan ito ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ng kanyang katapatan at kagandahang loob. Ito ay kasaysayan ng kahinaan ng tao at kapangyarihan ng Diyos. Ito ay kasaysayan ng kanyang kalooban at taus-puso naming pasasalamat sa Kanya at sa inyong lahat.